Sumabay po tayo sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din po ating binabati ng isang magandang umaga ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating live streaming, lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan at nakikiisa sa atin sa magitan ng ating FB Live. Special prayer intention, hindi lamang para sa inyong mga naririto at mga nagpamisa ngayong oras na ito, kundi lalo na po doon sa mga may sakit na sumusubaybay sa atin at humihingi ng panalangin na intercession ni Santo Padre Pio. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin to sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakban ang iyong mukha, ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig sabihin sa ginawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginawa ko
Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Magayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha dahil sa inyong kasamaan. Mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ay magiging babala sa inyo. Kung mangyayari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lamong tugunan, ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila ay nagbigay buhay, nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tignan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yung hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinilikdan ng kanyang mga nilalang. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata
sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Mga kapatid, may mga pagkakataon po sa buhay natin na masasabi minsan natin na maayos naman ang lahat, pero bakit parang may kulang pa rin? Ganon mga kapatid, ang mayamang binata sa Ebanghelyo. Siya'y isang mabuting tao. Sumusunod naman siya sa mga utos at sinisikap niyang mamuhay ng tama. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagtanong, ano pa po ang dapat kong gawin? At nakakagulat, ang sagot ni Jesus ay hindi isang bagay na kailangan niyang idagdag sa buhay niya. Sa halip, ay may kailangan siyang bitawan o iwanan. At ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesus? Ipagbili mo ang iyong ari-arian, ibigay sa mga dukha, at pagkatapos, sumunod ka sa akin. Malungkot na umalis ang binatang lalaki sapagkat marami siyang ari-arian. Mga kapatid, dito natin makikita ang isang katotohanan na kapag ang pakiramdam natin ay parang may kulang, ay hindi laging kailangang may idadagdag. Kundi minsan, ang kailangan nating gawin ay may bitawan o may iwanan. Hindi po masama ang magkaroon ng kayamanan at mga ari-arian. Ang problema ay kapag naging mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa pagsunod kay Kristo. At dito ko po naalala ang aking personal na karanasan nung bago ako pumasok sa seminaryo. Nung ako po'y nagtatrabaho pa, masasabi ko naman po na maayos naman ang buhay ko, maganda ang trabaho ko, maayos ang aking sahod, at parang okay naman ang lahat. Ngunit sa kabila noon, may tanong pa rin na paulit-ulit na pumapasok sa aking isip. Bakit parang may kulang pa rin? Hanggang sa nagtagal na ito'y aking ipinagdasal ng mabuti, at isang araw, nung ako po'y nasa kumbento, may nakita kong isang maliit na istampita. Ang nakalagay po ay, "Come and follow me." Isang simpleng salita, pero tumatak po sa akin. At sa aking pagdadasal, unti-unting naging malinaw na baka hindi ako tinatawag ng Diyos na magkaroon ng higit na mga bagay, kundi ang nais niya ay bitawan ko ang mayroon ako at sumunod sa Kanya. Kaya dumating po ang panahon na ako'y nagdesisyon na iwan ang aking trabaho, na iwan ko ang aking dating buhay at pumasok sa seminaryo. At marahil ganon din po mga kapatid ang paanyaya ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi man lahat ay tinatawag na iwan ang trabaho o buhay na mayroon sila. Ngunit ang bawat isa sa atin ay mayroong mga bagay na sigurado akong mahirap bitawan. Maaring yan po ay pera, posisyon, ambisyon, o maaaring mga galit, mga sama ng loob, o mga relasyon o kaginhawaan. Kaya naman po ang tanong ng Ebanghelyo natin ngayon ay hindi lamang ano pa ang kulang sa akin o ano pa ang dapat kong gawin, kundi ang tanong po ay ano ang kailangan kong bitawan upang masundan ko si Kristo. Sapagkat minsan ang problema ay hindi kung ano ang mayroon tayo, kundi kung ano ang kumakapit sa atin. Akala po natin ay
hawak natin ang mga bagay na meron tayo. Ngunit baka dumadating na ang panahon na matutuklasan na lang natin na sila na pala ang may hawak sa atin. At alam niyo po, pansinin niyo ang sinabi ng ating Panginoong Yesus. Hindi lamang sinabi ni Jesus sa binata na bitawan mo, ipagbili mo, at ipamahagi mo. Sinabi rin niya, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin po nito mga kapatid, ang pagsuko at pagbitaw ay hindi isang simpleng pagkawala. Dahil ito ay may kapalit na mas mahalaga at iyon ay ang pagkakataon nating masundan si Kristo. Kaya naman po mga kapatid, baka ngayong araw na ito ang paanyaya sa atin ng Ebanghelyo ay hindi natin kailangan na magdagdag ng kung ano-ano sa ating buhay. Baka ang kailangan natin ay magbawas o iwan na ang mga bagay-bagay na dapat iwanan. Sapagkat sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng ating naiipon, kundi ang pagkakaroon ng isang puso na malaya upang magmahal at sumunod kay Kristo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay may buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisin-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At samayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa punan ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa.
Naway maginda ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng mga nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyo magbahagi ng personal na donasyon o namang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ikalima, sa darating na August 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services, at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pangkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magdamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ng kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag niyang pagkaling at labang, isang buhay pag-ibig at katarungan, ganda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po, paanyaya sa panalangin. Kaya tayo po ay tumayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi.
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't awitan na masasayang awit ang Panginoon. Halina at awitan ng masasayang awit ng Panginoon. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan, ating papurihan, abatong kublihan natin, kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at awitan ng masasayang awit ng Panginoon. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo'y kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam, ang aking sinabi, sila'y suway walang pakundangan, at ang mga utos ko'y sinusuway dahil sa galit ko, ako'y sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at awitan ng masasayang awit ang Panginoon. Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. Kapangyarihan ng Diyos ay ating inaawit. Lumikha ng bundok, ng dagat at ng langit. Sa karunungan niya, plano ay nakamit. Na araw, talat, buwan, may liwanag na hatid. Aking ding aawitan ang kabutihan ng Diyos, na lumikha sa lahat may pagkaing kaloob. Kahangahangang tunay ang iyong idinulot, kahit saan lumingon, matakoy nalulugod. Maging sa halamanan, dangal ko'y nakikita, pati ang mga ulap ay walang sumasalya. Buhay man din ay hiram, nasa iyong pag-alaala. Kahit saan magpunta, tiyak na naroon ka. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Tayo po ay magsiupo. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bagang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumutubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyan ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalangsang sa harap mo'y nahahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas yung hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong sikad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbi binandos at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok? Sino kaya ang susukat niyong ibubungang takot? Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin niya ring lagay
itong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Kung umagay padamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin magalak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumpasan mo ng ginhawa, sinhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi ipadama yaong gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bawat umaga, Panginoon, binubusog mo kami ng iyong kabutihan. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon ang iyong awitin ng buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na naglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan. At ang mga bansa sa baybaying dagat, magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang lahat niyong bayan. Mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ilalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nanahimik. Ngayoy dumarating na ang oras para ako ay kumilos. Ako ay sisigaw parang manganganak na nagpapasigaw sa tindi ng kerot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang at ang mga lawa ay matutuyo rin. Haakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman sa harapan nila ay gagawing liwanag at papapatagin ko ang baku-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang buong daigdig nawa sa Diyos ay magpuri. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Ngalan niya ay purihin yung kanyang mga lingkod, na lahat na lingkod niya sa templo ay pumapasok. Upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay nararapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkup. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinman Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa. At kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yung ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula yung hanging umiihip. Pinuksa niya sa Ehipto yung anak na panganay. Maging tao at maging hayop ang panganay ay namatay. Nagpamala siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Faraot kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at maraming mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yung haring Amoreo na si Sihon ang pangalan at ang hari ng ngalay Og, isang haring tagabasan at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam, ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hirang. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nakatayo sa bahay ng Diyos, purihin ang ngalan ng Panginoon. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ni Judith.
Dapat tayong magpasalamat sa Panginoong ating Diyos. Sinusubok lamang niya tayo, gaya ng ginawa sa ating mga ninuno. Alalahanin ninyo ang pagsubok na ginawa kay Abraham at kay Isaac at ang nangyari kay Jacob nung siya ay nasa Mesopotamia pa at naglilingkod bilang pastol ng kawan ni Laban na kanyang amain. Hindi tayo pinaiilalim ng Diyos sa mahigpit na kahirapan para subukin ang katapatan tulad ng nangyari sa ating mga ninunong iyon. At hindi rin siya naghihiganti sa atin. Manapay dinidisiplina niya tayo para ituwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Awitan ang Panginoon ay isang bagong kanta. At ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Umawit ng papuri mga hinirang ng Diyos at ialay ang nararapat na papuri sa Kanya. Paanyaya tayo po yung lahat ay tatayo sa papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Gawat po Padalas tayo sa ng atin tanda ng ng isang Diyos. makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. At nagpadala siya Ipinangako sa niya- atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang. At alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Dahil nakikinig si Kristo at iniligtas ang mga umaasa sa Kanya, manalangin tayo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tumaasa kami sa iyo. Pinasasalamatan ka namin dahil sagana ka sa habag at sa saganang pag-ibig na sa amin iyong inilahad. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tumaasa kami sa iyo. Kasama ng Ama, patuloy kang lumilikha sa mundo. Panibaguhin mo ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tumaasa kami sa iyo. Buksan ang aming paningin at ang paningin ng aming kapwa upang makita ngayong araw na ito ang iyong mga gawaing kahanga-hanga. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tumaasa kami sa iyo. Tinawag mo kami ngayon sa iyong paglilingkod, gawin kaming katuwang ng iyong mga kaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tumaasa kami sa iyo. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arcibispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio,
para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa pambansang Damba at parokya ni Santo Padre Pio. Pinupuri ka namin, Panginoon, at umaasa kami sa iyo. Ating pong dadasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, ibinigay mo sa amin ang lupa upang bungkalin, at ang araw upang tumulong sa pangangailangan namin. Tulungan kaming gamitin ang maghapong ito para sa ikadarakila mo at sa kabutihan ng aming kapwa-tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo, o Panginoon. Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Ngalan ng Ama, ng Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat.